Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so meron akong ipapakita sa inyo na isang ATM na kung saan ay very secured. Ayan, so tandaan po natin kapag tayo po ay mag-i-impok o magse-save po ng pera, magde-deposit po ng pera sa mga bangko ngayon, dapat ay mayroong mga napakatinding security and protection, no? Dahil kapag nahulog po yung mga card po natin, malaki po yung tsansa na mawala po yung pera doon sa ATM natin dahil doon sa mga scannable na mga ATM na lumabas. Okay? So dahil po dyan sa mga ganyang security at sa mga insidente po na nawawalan ng pera, tinitignan ko yung mga bangko kung paano ba nila ito ginagawa ng paraan upang maging secure. Okay? So, una na nga pong binatikos ko yung Banco de Oro noong mga nakaraang mga buwan at taon dahil ilang beses na po tayong nawalan ng pera. Okay? May mga unwanted, may mga unauthorized transactions na inireport ko dahil nga sa mga problema. No? Unang-una na pong problema diyan, OTP. Okay? So, doon po hindi dumarating, hindi natatanggap yung OTP. Okay? So, yun po yung mga problema. Ngayon naman po, ang pag-usapan natin is yung physical na card. Paano nga ba magiging secure ang ating card? Kasi, yung mga card natin kasi in the past, kapag nag-apply tayo, di ba, kitang-kita yung mga card number, kitang-kita yung mga CVV, ayan, kitang-kita yung mga card number, CVV, ganyan. So, madali pong makuha yung detalye natin sa sobrang galing po ng mga hacker, no? Kahit nga po yung Paymaya, merong CVV yan. Kitang-kita po, may card number po sa likod. O, di ba? Medyo nakakatakot. Even GCash mo, no? Nandito yung account number, nandito po yung card number na pwedeng makuha yung mga detalye. Andito rin po yung GoTime. Andito rin yung card number sa likod. So, ang dami ko na pong nasubukan. And syempre, yung Banco de Oro. Okay? So, ito po. Kung magse-save kayo ng pera ninyo at gusto ninyong secure yung inyong pera, kahit malaglag po, no? Ito po yung maire-recommenda ko sa inyo. Maribank. Maribank, okay? Ito po ay isang rural bank. Okay. Pansinin niyo po, sa harap, itong ano lang niya, chip. Tapos sa likod, wala. Wala po kayong makikita ritong number, account, wala po. Nasaan po yung account number niya? Nandun po sa cellphone. Okay, nasa cellphone po yung account number niya. So, mahirap pong kumbaga makita yung account number nito unless meron kang application sa cellphone. So kahit mahulog po yung ATM ninyo, hindi kayo kaagad-agad magwo-worry. Pero siyempre, kahit mawala yung card ninyo, kahit mahulog po yung card ninyo, hindi pa rin po pwede na hindi ninyo i-report. Kahit secure po siya, i-report pa rin po ninyo. No? Ang sinasabi ko lamang po kasi dito is hindi kaagad-agad madedetect. Kasi anong ilalagay nila dito? No, anong mailalagay nila dito na information para ma-search pangalan mo? Kaso, kung ang dami mo namang pangalan sa online, bawal pong ilabas yung mga detalye ng pangalan. May problema ang mga bangko kapag naglabas po sila ng mga detalye. Pero, secure po yung mga detalye ng ating pagkakakilanlan sa lahat ng bangko. Hindi po nila yan pwedeng ilabas. Pangalan is okay. No, nandyan yan sa everywhere. Pero any details than name ay hindi po pwedeng makita. Dahil baka magkaroon po ng connect the dot ang mangyayari. So, ito yung application ng Maribank.
no? Ayan yung application ng Maribank. Napakaganda. Isa pa, mga kaibigan, itong Maribank na to, pwede natin tong i-connect doon sa Google Pay. Okay? Paano ka bibili? Kapag meron kang bibilhin at meron kang babayaran, guys, ang gagawin mo lang ay i-ATM mo lang, itatap mo lang yung cellphone mo. Ganyan. Bayad ka na. Dahil sa Google Pay, pwede mong i-connecta itong Maribank mo doon sa Google Pay at kapag bibilin kang mga gadgets, items, groceries sa malls na merong tap and pay, igaganyan mo lang siya. Yung cellphone mo na mismo, igaganyan mo lang siya, i-open mo lang yung NFC. So kapag naka-open na yung NFC, ayun na. O, bayad ka na sa item. So ganun na po kadali ngayon ang magbayad. Very digital. Very digital, and yes, maganda po ang digital kung secure po yung bangko natin. Kaya kung mamimili kayo ng mga digital bank, ayan, so syempre ito po yung isa sa maire-recommenda ko po sa inyo. Oh, napakadali, di ba? Napakaganda. So, ayan. So kung gusto niyo naman pong nakalink, no? Ang maganda po dito sa Maribank, unlike yung mga savings account natin sa Banco de Oro, BDO, China Bank, Union Bank, ayan, kung ano-ano mga bangko na yan, hindi po yan nagkakapera. Hindi po nadadagdagan yung pera natin. Kasi, isipin nyo, maglalagay ka ng pera sa iyong savings account. Ang gagawin po nila habang yung pera mo ay nandoon sa bangko, ipapautang ito ng bangko, papatubuin para lumaki. Sino ang nakikinabang? Bangko. Pero pera natin, yung ginagamit nila para sila ay maging matatag at lumaki po yung kanilang kita. 'Di ba? Yung pera natin na idine-deposit sa mga bangko ay ginagamit nila to invest into something na kung saan ay madodoble nila yung laki. Okay? Pero dito po sa Maribank na to, kapag nag-apply ka, nagpasok ka ng pera, meron kang interest na kumbaga kikitain. So ito po yung interest na maaari mong kitain. 4% per annum. So halimbawa, okay, meron ditong computation. O halimbawa, kung meron kang 100,000 at ang annual increased interest nito ay ganito. Kung 100,000 sa isang araw, magkakaroon ka ng 7.67 pesos. Kung sa loob ng 30 days, madadagdagan nito ng 230 pesos. At sa loob ng isang taon, magkakaroon ka ngayon ng dagdag na 2,800. O di ba napakaganda? So kung dito ka nagde-deposit at hindi mo binabawasan yung pera mo dahil nandito lang sa savings account mo sa Maribank, ay maaaring lumaki ng lumaki yung pera mo dito. Unlike sa BDO, abutin ka man ng 30 years, yung savings mo doon ay hindi lalaki kailanman. Di ba? Medyo mahirap po yun. So, kung gusto niyo po magkaroon ng ganitong card, Maribank, all you have to do is go to the description of this video. No, sa description po ng video na to, at i-click po ninyo yung link. Kung ganoon lang po kadaling mag-apply. So, yun lamang. At syempre, pindutin po ninyo yung card. Kailangan nyo po, wag lang, ang payo ko sa inyo guys, wag lang panay online. Dapat magkaroon din kayo ng physical card. Para kapag nagkaroon po ng internet problem doon sa pupuntahan ninyo, doon sa grocery, sa mall, makakapag-transact pa rin po kayo. Yun lamang, and good morning.